Sa kabila ng konting aberya sa mga precinct count, optical scan o PICOS machines at mga botanteng naghahanap ng kanilang mga pangalan, naging mapayapa at maayos ang pagbubukas kanina ng pagboto sa kalakang syudad ng Bacolod, ang capital city ng probinsya ng Negros Occidental para sa 2013 midterm elections. Maliban sa mga botanteng hindi alam kung saan ang kanilang mga presinto, maayos na nagbukas ang mga presinto sa mahigit sa 1,000 mga polling precincts sa lungsod. Kabilang dito ang mga malalaking mga clustered precincts sa Andres Bonifacio Elementary School at Mabini Elementary School. Naririyan din upang tumulong na mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa pagboto ang mga miyembro ng Philippine National Police. Ang mga miyembro naman ng Board of Election Inspectors o BEI at maging ang mga support staff ay alisto sa pagtugon sa mga pangangailangan ng individual na botante. Bawat kandidato ay nagtalaga din ng mga poll watchers upang bantayan ang mga balota at upang hindi masayang ang mga boto. Tinatayang mayroong 250 mga botante sa lungsod ng Bacolod. Mayroong itinalagang 311 PICOS machine sa kalakhang syudad. Naging mainit man ang labanan ng mga kandidato, kalmado naman ang kanilang mga taga-suporta at mga loyalista. Gaganapin ang canvassing ng boto para sa iba't ibang mga pwesto sa lungsod ng Bacolod sa New Government Center mamayang gabi. Dati, ginaganap ito sa Bacolod Arts, Youth and Sports o Base Center. Ang canvassing area ay naging kontrobersyal dahil ang ibang mga kandidato ay gustong sa Base Center pa rin gaganapin ang canvassing at hindi sa New Government Center. Subalit ayon sa Commission on Elections, legal ang pagsasagawa ng canvassing sa Sangguniang Panlungsod Session Hall sa New Government Center. Para sa Telebisyon ng Bayan, Guillermo Tejeda III. Naging panauhing pandangal si Health Secretary Enrique Una sa ginanap kamakailan na ribbon cutting ceremony para sa annex building ng Teresita Lopez Halandone Provincial Hospital sa lungsod ng Silay, probinsya ng Negros Occidental. Ang estruktura ay nagkakalaga ng 102 milyong piso. Pinasalamatan ng pamalaang probinsyal si Secretary Una para sa donasyon ng DOH ng MRI o ang Magnetic Resonance Imaging Machine para sa ospital. Ayon kay Secretary Ona, maganda ang tinatak na daan ng probinsya patungo sa pagbibigay ng basic health care para sa mga mahihirap na mga Negrense. Dahil dito, planong magbigay ng X-ray at ultrasound machine ng DOH sa nasabing ospital. Ani Secretary Una, ang pagbibigay ng healthcare ay responsibilidad hindi lamang ng pamalaang probinsyal kundi pati na rin ng lokal na pamalaan at pamalaang nasyonal. Hinangaan din ni Secretary Una ang mabilis na magpapatayo na nasabing annex building. To tell you frankly, ito po I think ang pinakamabilis na nagawa. And for that I have to really commend. Not only is it the first to be finished, at the same time, kita ko kagad ho the workmanship is first class. So again, I'm sure na every centavo has been spent wisely. Because I must admit, meron tong iba na mukhang sabi ko na shortcut. Ang annex building ng Teresita Lopez Halandone Provincial Hospital ay mayroong 150 higaan para sa mga pasyente, 9 na mga clinic at 6 na private rooms. Kasama ni Secretary Ona sa blessing ceremony, si DOH Assistant Secretary Pauline Obial. Naroon din sa okasyon ang mga opisyal ng pamalaang probinsyal ng Negros Occidental. Para sa Telebisyon ng Bayan, Guillermo Tejeda III. Our superintendent, Mahigit 700,000 pisong insentibo ang ibinigay kamakailan ng pamalaang probinsyal ng Negros Occidental para sa mga atletang nanalo ng gintong medalya sa ginanap na palarong pambansa sa lungsod ng Dumaguete sa probinsya ng Negros Occidental.
Ang mga atletang Negrense ay kabilang sa mga delegado ng Western Visayas, ang ika-6 na rehiyon na nagtapos sa pangalawang pwesto sa nasabing palaro. Sa isang seremonya, pinangunahan ni Governor Alfredo Marañon Jr. ang pagbigay ng cash incentives na ginanap sa Kapitolyo ng probinsya. Hinimok ng gobernador ang mga atleta na magpunyaging manalo ng unang pwesto sa susunod na palaro. Naging kampyon na naman sa 2013 na edisyon ang National Capital Region. Ayon sa gobernador, bagamat panalo palagi ang NCR dahil sa kanilang dami, training at disiplina, ang Western Visayas ay makahahabol din. Kabilang sa mga nabigyan ng insentibo ang 16 na mga Negrenseng atleta na sumali sa special events. 15 miyembro din ng Domingo Lacson National High School ang nakatanggap ng may 75,000 piso sa softball girls. Ang iba pang nabigyan ng insentibo ay ang mga atleta na sumabak sa secondary boys baseball at elementary girls volleyball, elementary athletics, individual at relay. Para sa Telebisyon ng Bayan, Guillermo Tejida III.